Pagbabalik ni Jiang Yu sa safe house, maisip niya ito na kung matuklasan ng West Mountain Base sa kanyang kinaroroonan at gumamit ang mga ito ng missile para pasabugin ang lugar, mamamatay ang lahat. At ngayong alam na nila ang kuta sa Lake Manor at kung talagang tatamaan ito ng isang missile, kailangan kong makahanap kaagad ng bagong matutuluyan. Dahil masyado lang madali para sa isang organisasyon tulad ng West Mountain Base na wasakin ang lahat ng safe house na kagaya nito. Iniisip ni Jiang Li kung ano na ang sitwasyon ngayon ni Liang Yu kung magtatagumpay siya na mailagay ang chip sa departamento ng West Mountain Base. Ayon kay Yang Shinshin, kapag nagawa niya ito, malalaman at mauunawaan ko ang bawat takbang ng kanilang plano at ito ang magbibigay daan sa amin para maging aktibo. Sa mga oras na ito sa loob ng West Mountain Base, para mapalitan ang pagkawala ng malaking bilang ng mga mausay na sundalo may inubos ni Jiang Li, abala sila sa pagpapabilis ng kanilang mga eksperimento. Ang mga ito ay mga kabataan na dinukot nila mula sa Su Family Town. Mahigpit na binabantayan ng mga armadong sundalo ang mga taga-nayon. Hindi nila binibigyan ng puwang na magkaroon ng tapang na dumaban ng mga taga-nayon. May isang taga-nayon ang hindi napigilan ang kanyang galit at sumigaw. Bakit kami ang nagdurusa sa pagkatali mo at wala naman kaming ginawang masama? Napaiyak ang isang lalaki nang marinig ito. Tinrato namin kayo ng mabuti. Pinakain namin kayo at binihisan. Pinatay niyo pa ang laking asawa at anak. Mas masaol pa kayo kaysa kay Jiang Li. Pero sa mga sumunod na segundo, 2 putok ang umalingaw-ngaw. Sapul sa ulo ang 2 lalaki. Patay ka agad ang mga ito. Nagbabala ang sundalo na nagpaputok ng baril. Ang payo ko sa inyo, maging matalino kayo. Ganito ang mangyayari sa mga pasaway. Ang base namin ay nagpadala ng mga sundalo para tapusin ang kaaway nyo. Ngayong marami na ang mga nasakripisyo, natural lang napalitan ninyo ang labing mga nawalang pwersa. Kaya mas mabuting tanggapin nyo na lang ang eksperimento. May paraan pa para mabuhay kayo. Maaring maging matagumpay ang paggising sa inyong espesyal na abilidad at mabuhay kayo ng maluwag dito sa base. 2 lang naman ang pagpipilian nyo. Ang mamatay kayo ngayon o tanggapin ang eksperimento. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo kung ano ang dapat piliin. Ang eksenang ito ay nasasaksihan lahat ni Liang Yu na nagtatago sa sulok. Naisip niya na karamihan sa mga taong nito ay mamamatay at ang kanilang mga katawan ay ipoproseso at gagawing protina. At pagkatapos, ipapakain sa mga tao sa ika-4 na level. Masuka-suka si Liang Yu nang maisip niya ito. Habang papunta sa Departamento ng Impormasyon si Liang Yu, naisip nito kung gaano kaseryoso ang problema. Lahat ng mahalagang departamento ng West Mountain Base ay nasa ika-2 level at binabantayan ng mga sundalo ang bawat pasukan ng kada departamento. Dahil sa limitado ang espasyo sa underground, kaya ang mga departamento ay karaniwang magkakaugnay. Kaya lang, ang seguridad sa pangalawang level ay hindi ganun kaigpit dahil ang mga residente sa pinakamataas na level ay wala namang dahilan para magrebelde dahil sila ang mga nakikinabang. Kaya naniniwala si Mr. Chen na ang pwedeng pagmulan lamang ng rebellion ay mula sa ika-4 na level. Kaya ang pangunahing persa ng depensa ay nakatutok lamang doon. Bukod sa personal na mga bantay ni Mr. Chen, ang ibang lugar ngayon ay karaniwang walang nagbabantay dahil sa mahigit 400 ng mga taga-nayon mula sa Su Family Town ang ipinadala para sa mga eksperimento. Kaya maraming gwardya ang inilipat doon mula sa kanilang pwesto. Para kay Liang Yu, ito ang pinakamagandang oportunidad para makapasok sa Departamento ng Impormasyon. Habang tumatakbo si Liang Yu, maingat itong pinagmamasdan ng paligid. Alam nito sa kanyang sarili na kailangan niyang magtagumpay dahil nakasalalay dito ang pagtakas nila ng kanyang mga estudyante. Tahimik na nakarating si Liang Yu sa pasukan ng Departamento ng Impormasyon. Nang itutulak na niya ang pinto, biglang may kamay na tumapik sa kanyang balikat mula sa likod at sinabing, "Teacher Liang, anong ginagawa mo dito?" Nataranta si Liang Yu. Sa isip nito, napakaingat ko na. Nahuli pa rin ako. Sa kabila ng pagkagulat ni Liang Yu, tinikom nito ang kanyang kamao at iniisip niya wala nang ibang pagpipilian kung hindi umatake. Ngayong nakakulong si Pingpong, kahit hindi kumatalo ang iba, hindi naman ganun kahirap ang pagtakas. Umikot na si Liang Yu para magpakawala ng atake, pero biglang inubad ng sundalo ang kanyang helmet at sinabing, "Teacher Liang, ako ito." Doon lang nakilala ni Liang Yu na ang sundalo ay isa sa kanyang mga estudyante. Tumigil si Liang Yu sa kanyang pagkatake at sinabing, "Bakit ikaw yan, Xiaoyan?" Sumagot si Xiaoyan nang may pag-aalala, "Teacher Liang, narinig ko ang sitwasyon mo. At sa wakas, nakatakas ka na dito sa base. Bakit ka pa bumalik? Ang lugar na ito ay lunggano kademonyuan." Sumagot si Liang Yu, "Bumalik ako para iligtas kayo at ang iyong mga kaklase. Pero bakit ka nakasali sa Special Forces?" Sumagot si Xiaoyan nang may malungkot ng ngiti, "Mukhang wala kang alam, Teacher Liang. Ako lang ang matagumpay na eksperimento sa lahat ng mga estudyante na dumaan sa eksperimento." Habang magsasalita ito, ay daan-daan nitong tinanggal ang botones ng kanyang gamit
at lumitaw nakakapangilabot na pulang peklat sa kanyang dibdib na parang isang puton na alaman. Balisang inawakan ni Teacher Liang ang balikat ni Xiaoyan at magtanong, anong nangyari sa ibang mga estudyante? Hindi naman sila namatay lahat, di ba? Tumago si Xiaoyan nang may malamlam ng ngiti sa kanyang mga mata at sinabing, ang lahat ng mga estudyante na kinuha at sumailalim sa eksperimento ay namatay. Kahit na inaasahan na ni Liang Yu ang resulta, labis pa rin itong nalungkot. Nang maisip niya na hindi naligtas manatili sa lugar, inila niya si Xiaoyan sa isang tagong lugar na hindi naagit ng CCTV. Hindi na nagatubili si Xiaoyan na ibahagi kay Teacher Liang ang naranasan niyang impyerno dito sa West Mountain Base. Para sa kanya, si Teacher Liang ang tanging tao na mapagkakatiwalaan niya sa mundong ito. Kung hindi dahil kay Teacher Liang, ay matagal na silang namatay sa Soreskai Academy. Ngayong nagbago siya, kung tao pa ba siya o alimaw, maghahanap ito ng kalinya at pag-iiganti mula kay Teacher Liang. Kaagad na naglabas ng makainay si Xiaoyan. Ang mga demonyong iyon ay hindi tayo itinuturing bilang mga tao at ginagamit tayo bilang mga eksperimento na parang daga. Hindi mo lang alam kung ano ang mga pinagdaanan ko sa laboratorio. Habang nagkukwento si Xiaoyan, hindi niya mapigilan na manginig sa takot. Matagal lang nadiskubre ng West Mountain Base na ang mga tao ay may pag-asang magisin ang mga kanilang special na abilidad sa matindi at mahirap na sitwasyon. Kaya ang unang akbang para sa mga test subject na nauli nila ay pahirapan ng mga ito sa lahat ng posibleng paraan. Kasama dito ang pangkuryente, pagilubog sa tubig at pag-iwa ng kutsilyo sa iyong katawan na umigit sa 100. Ang layunin nila ay maranasan ng mga test subject ang pakiramdam ng malapit na sa kamatayan. At kung ang lahat ng ito ay madibigo, ang ibig sabihin lang nito na ang tao ay walang talento at special na abilidad. At pagkatapos ay magtuturok sila ng mga selula ng mutant sa iyong katawan. Habang sinasabi ito ni Xiaoyan, nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Kung makakayanan namin ang rejection reaction sa aming immune system, mabubuhay kami at makakakuha ng abilidad katulad sa mga mutant. Pero ang katumbas nito ay hindi na maibabalik ang dulot na pinsala sa aming katawan at nagpapaikli ito sa aming buhay. Sa kasalukuyan, ang mga selula na ginagamit sa eksperimento ay mula kay Kapitan Pingpong. Ang abilidad na nakuha sa pamamagitan ng postnatal modification ay walang kaduda-duda na nagpapaiki ng buhay. Tumulo ang luha ni Xiaoyan at lumapit si Liang Yu para yakapin ito. Pagkatapos, tinitigan niya ito ng mata sa mata at nagtanong, kung sasabihin ko sa iyo na meron akong paraan para maalis ka dito, makikipagtulungan ka ba sa akin? Biglang tumayo si Xiaoyan at pinikom nito ang kanyang kamao at sinabing, ayoko nang manatili dito kahit isang saglit. Mas magandang pasabugin ang lungga ng mga demonyong ito. Pagkatapos, isinuot ni Xiaoyan ang kanyang helmet kay Teacher Liang at dinala niya ito sa pasukan ng Departamento ng Impormasyon. Bilang namamahala sa pagpapatrolya sa ikalawang level, ay kaagad nakahanap ng dahilan si Xiaoyan para paalisin ang 2 gwardya sa pinto. Ginamit ni Xiaoyan ang kanyang sariling pagkakakinanglan para buksan ang pinto ng Departamento ng Impormasyon. Habang bumubukas ang pinto, sa isip ni Liang Yu, kapag nakapasok na ako dito, madali ko na lang mailalagay ang chip sa isang computer. Samantala sa safe house, nakatanggap si Jiang Li ng isang tawag mula kay Mr. Chen. Kalmadong nagsimula si Mr. Chen at sinabing, Jiang Li, sabihin mo sa akin ang iyong kasagutan. Sumagot ng may nakakalokong tawa si Jiang Li, mararap ka na lang tanda, imposibleng sumuko ako sa iyo. Bakit hindi na lang ikaw ang sumuko sa akin at ako nang bahala sa iyo? Namutla sa galit si Mr. Chen at sinabing, ikaw ang may kagagawan nito. Ngayon, magiging abo ka kasama ng iyong kuta. Sabay putol nito sa tawag. Nanatili lang kalmado si Jiang Li. Alam nitong naubos na ang pasensya ni Mr. Chen sa kanya. Sa kanyang mga naging aksyon, alos kumpirmado na ang banta ng missile ay totoo. Kailangan ko ba talagang bitawan ang kuta? Napabuntong nga si Jiang Li. Kung mawawala ang kuta, ayaan ko na lang. Total, marami naman akong mga supply. Basta ang importante makasurvive kami. Maya-maya lang, habang mag-iisip si Jiang Li sa sopa, biglang nakatanggap ng mensahe o kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Umupo ng maayos si Jiang Li para basahin ang mensahe na mula pala kay Liang Yu. Matagumpay kong naipasok ang chip sa computer ng West Mountain Base. Nagawa ko na ang inihiling mo. Sana, tuparin mo din ang iyong pangako. Natutulungan mo ako at ang aking mga estudyante na makatakas sa lugar na ito. Tuwang-tuwa na pinuntaan ni Jiang Li si Yang Xinxin. Pagkatulak nito ng kwento, magandang balita Yang Xinxin. Nagtagumpay ang plano natin. Kaagad na bumangon mula sa kanyang kama si Yang Xinxin. Napuno ng pananabik ang mga mata nito. Sa isip nito, sa wakas, pagkakataon ko na lang magpakitang gilas. Bilang isang pinakamagaling na akyat sa buong mundo, ang pagkakaroon ng pagkakataon na mga isang kampo ng militar ay isang kapanapanabik na bagay. Okay, sige, sisimulan ko nang magtrabaho ngayon.
Pumunta na si Yang Xinxin sa kanyang workstation, sakay ng kanyang wheelchair. Siya ilang pagpindot lang sa keyboard, sa loob lang ng 2 minuto, ay buong pagmamalaking sinabi ni Yang Xinxin kay Jiang Li na nakatayo sa kanyang likod na ngayon ang buong network ng West Mountain Base ay nasa akin ng mga kamay. Medyo nagulat si Jiang Li. Akala niya ay aabutin ito ng buong magdamag. Sobrang mapakabilis ang ginawa ni Yang Xinxin na halos hindi makatotohanan para kay Jiang Li. Nagsalita si Yang Xinxin lang may pagmamayabang. Ang pag-hack sa kanilang base ay hindi naman mahirap na gawain para sa akin. Kung hindi lang sila gumamit ng pribadong network ay matagal ko na sanang nakontrol ang buong network system nila. Ang kailangan ko lang ay isang susi para mabuksan ang pinto. At ang susing iyon ay ang chip ni Teacher Liang. Sa madaling salita, walang binatbat sa akin ang mga technician nila sa base. Habang nagpapaliwanag ng may pagmamalaki si Yang Xinxin kay Jiang Li, biglang lumapit si Jiang Li at magtanong, matutuklasan ba nila ang pagpasok natin sa kanilang network? At kung matuklasan nila at putulin nila ito, hindi ba masasayang ang mga effort natin at kaya na ba nating makita ang lahat ng impormasyon ng kanilang network? Lalo pang lumapit si Jiang Li sa tenga ni Yang Xinxin habang nakatingin ito sa monitor. Ang distansyang ito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Yang Xinxin. Sumagot ito ng medyo kinakabahan. Nakuha ko na ang pinakamataas na kontrol ng kanilang base. Katulad nito ang mga mata ng mga marites na nakikita ang lahat. Ibig sabihin nito, nakikita ko ang bawat galaw na ginagawa nila habang hindi nila tayo nakikita. Nang marinig ito ni Jiang Li, tuwang-tuwa ito. Magaling. Malalaman na natin ngayon ang lahat tungkol sa kanila. Tinuro ni Jiang Li ang monitor at sinabing, bilis, tignan mo lahat ang impormasyon na may kaugnayan sa missile. Gusto kong makita kung talagang may kakayaan si Mr. Chen tulad ng sinasabi niya. Kaagad na sumunod si Yang Xinxin at hindi nagtagal, nakuha niya ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa mga missile. Magsalita si Yang Xinxin, mukhang wala silang otoridad na magpadala ng mga missile. Pagkatapos magtanong si Jiang Li, meron bang posibilidad na umiling sila ng suporta galing sa labas, tulad ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga lugar para silang magpadala ng missile? Nagsimulang hanapin ni Yang Xinxin ng record sa pakikipagkomunikasyon sa labas ng West Mountain Base. At ilang sandali lang, natagpuan niya ang pinakamahalagang pag-uusap. Ito ay ang paggiling ni Mr. Chen sa River South Domain na magpadala ng missile sa isang lugar sa Shanghai City. At pumayag ang River South Domain na ilunsad ang atake ng eksakto alas 12 ang punto ng ating gabi. Hindi makapaniwala at biglang-bigla sina Yang Xinxin at Jiang Li. Sa isip ni Jiang Li, ang lugar ng River South Domain ay mayroong napakalakas na sandataang lakas na malayo sa Shanghai City kung ikukumpara. Hindi ko inaasahan na mayroong connection si Mr. Chen sa kanila. Kaagad sinabi ni Jiang Li kay Yang Xinxin na tignan kung naipadala na ba nila ang mga coordinates ng kuta. Mabilis na gumalaw si Yang Xinxin sa keyboard at pagkaraan ng ilang segundo, kapatid na Jiang Li, swerte ba tayo? Hindi pa nila naipadala ang mga coordinates. Nasa proseso pa lang sila ng pag-aproba dahil lang lahat ng ito ay kailangan na may kasamang satellite coordination para sa eksaktong lokasyon. Biglang lumingon si Yang Xinxin kay Jiang Li na may malademondong ngiti. Meron akong naisip may interesanteng laro. Gusto mo bang makipaglaro kapatid na Jiang Li? Magtatakang sumagot si Jiang Li. Anong laro ang iniisip mo sa ganitong klase ng oras? Ngumiti ng si Yang Xinxin at sinabing, maaari kong baguhin ang mga coordinates na target mang missile papunta sa West Mountain Base. Hindi ba masaya yon kung bobombain nila ang sarili nilang base? Nabigla si Jiang Li at nagtanong, pwede bang mangyari yon? Sigurado ako na pipiyakin nila na tama ang mga coordinates bago nila ito ipadala. Kahit na tama ang Departamento ng Impormasyon ng West Mountain Base, hindi naman sila ganun katanga para hindi nila malaman ang kanilang sariling mga coordinates, di ba? Tumawa lang si Yang Xinxin. Diyan ka nagkakamali kapatid na Jiang Li. Sa tingin mo ba, babaguhin ko lang ito ng ganun-ganun lang? Ang logic ng isang magaling na hacker ay hindi ganun kababaw. Pwede kong arangin ang ipapadala nilang impormasyon sa pamamagitan ng packet capturing. Pagkatapos, ipapadala ko ulit ito pagkatapos kong baguhin. Sa ganitong paraan, magagawa ko ito nang walang makakapansin. Napakagaling sagot ni Jiang Li. Pero nag-aalala pa rin ito. Kahit na magtagumpay tayo na mabago ang mga coordinates, hindi naman ganun kadaling wasakin ng West Mountain Base sa isang missile lang, di ba? Nang maisip ito ni Jiang Li, tinawag niya si Lu Karen. Karen, i-analyze mo nga ang struktura ng West Mountain Base kung kaya nitong matagalan ng isang missile. Sinabihan ni Jiang Li si Yang Xinxin na ilabas ang blueprint ng struktura ng West Mountain Base. Nang marinig ito ni Lu Karen, lumapit ito kaagad at sinuri ng mabuti ang struktura at mga materyales. Napakunot ang noon ni Lu Karen. Kapatid na Jiang Li, base sa aking pagsusuri, ang West Mountain Base ay mukhang dinisenyo para pang depensa sa panahon ng nukleyar na digmaan at nasa daang-daang metro ito sa ilalim ng lupa. Ang kapal ng mga materyales ay lagpas sa mga tipikal na konstruksyon ng militar para maging matibay ang antas nito. Hindi magiging sapat ang isang missile.
Para magkaroon ito ng epekto, kinakailangan ng isang special na bunker buster. Pero kahit galon, halos imposible pa din itong mawasak sa isang tira lang. Ganun pala sabi ni Jiang Li. Kung tutusin, ginawa ka na ang base na yan bilang pag-aanda kung sakaling may digmaan, kaya hindi siya ganun kadaling wasakin. Hindi makapagdesisyon si Jiang Li. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Jiang Li kay Yang Xinxin, "Sige, baguhin mo ang mga coordinates tulad ng mungkahi mo. Kahit anong mangyari, hindi dapat tumama ang missile sa kuta natin. At kailangan ko din ang lahat ng impormasyon tungkol sa West Mountain Base, lalo na ang bilang ng mga armas at mga mutant. Kailangan ko itong pag-aralan ng mabuti." Pagkatapos, lumabas na ito ng kwarto. Medyo nagtataka si Lucarin at tinanong si Yang Xinxin, ano ba talaga ang inaalala ni kapatid na Jiang Li? Kung matagumpay mong mapalitan ng mga coordinates, hindi ba solve na ang problema natin sa missile? Magmuni-muni si Yang Xinxin at tumingin ito sa screen at sinabing, sa kanyang ekspresyon kanina, nababasa ko na gusto niyang samantalain ang pagkakataon para atakin ang West Mountain Base. Kaya lang, hindi sangayon si Lucarin at sumagot, pero sa kanyang karakter na palaging nag-iingat, halos imposible para sa kanya na sumugal sa panganib. Ang parehong babaeng ito ay lubos na matatalino at may kakayahan na i-analyze ang mga sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na matalino ay mauulaan na nila ang lahat dahil ang pagkilatis sa personalidad ng isang tao ay nangangailangan ng matakas na emosyonal na katalinuhan. Pumunta si Jiang Li sa ika-25 palapag ng Building 20. Umupo ito at nag-isip ng malalim. Seryoso niyang pinag-iisipan ng mga posibleng mga plano. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay para akong may espada lagi sa leeg na nakakairita. At ang pinakamahalaga ngayon ay may kakayaan si Mr. Chen na makipag-ugnayan sa ibang pwersa para atakihin ako. Kung malalaman ng mananaking pwersa ang sekreto ko, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Sa puntong ito, mukhang ang pagtapos sa West Mountain Base ang tanging pagpipilian. At meron lang isang pagkakataon at yun ay sa sandaling tumama ang misay. Kahit na hindi nito lubusang mawasak ang West Mountain Base, kahit papaano, maaari itong magbigay ng malaking kaguluhan at magbibigay ito sa akin ng pagkakataon. Sa ngayon, meron akong tone-toneladang mga TNT na pampasabog. Kung makakapasok ako sa oras ng kaguluhan at maitanim ang mga pampasabog sa loob ng West Mountain Base, magiging kagilagilala sa pagsabog. Kahit hindi nito mawasak ang West Mountain Base, sigurado namang mamamatay ang mga tao sa loob dahil sa malakas na pagsabog. Habang iniisip ito ni Jiang Li, bumalik ito kay Yang Xinxin at sinabing, kailangan kong makita ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga pwersa at armas ng West Mountain Base. At ang pinaka-importante, ang lahat ng impormasyon ng kanilang mga mutant. Nagulat si Yang Xinxin at sumagot, kapatid na Jiang Li, panagabang nagbabalak ka na sa lakay ng West Mountain Base. Masiglang sumagot si Jiang Li, kailangan nating impunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila para makita natin kung ano ba talaga ang totoo nilang lakas. At kung hindi naman malayo ang agwat ang lakas nila sa atin at malaking ang tsansa na magtagumpay, bakit hindi natin subukan? Kaysa maghintay, kailangan nating maging aktibo. Mas magandang maunang umatake kaysa maghintay ng 100 suntok. Pero kung masyadong malayo ang agwat ng pwersa nila, isipin niyo na lang na nagbibiro ako. Nang marinig ito ni Yang Xinxin, natawa ito at sinabing, yan ang totoong ugali ng aming kapatid na si Jiang Li. Nagumpisang hanapin ni Yang Xinxin ang mga impormasyon at ilang sandali lang, umarap na kagad ito kay Jiang Li at sinabing, anda na ang lahat ng impormasyon, pwede mo na itong tignan ngayon. Kumuha ng upuan si Jiang Li at magsimulang tignan ang mga datos. Ang base ay kasalukuyang mayroong higit sa 500 regular na sundalo. 64 ang miyembro ng Special Forces, hindi kasama dito si Liang Yu. Sa kasalukuyan, meron silang 6 na natural na mutant at may karagdagang 13 modified na mutant. Sa isip ni Jiang Li, kahit na ang lakas nila sa pakikipaglaban ay mas mababa pa kaysa sa natural na mutant, mas malakas pa rin naman ang mga ito kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Sa malamang, lahat sila ay tinaniman ng selula galing kay Pingpong. Pwede silang maging problema, pero hindi ganun kalaki. At para sa mga regular na sundalo, hindi na itinuturing ni Jiang Li na banta ang mga ito. Pagkatapos suriin ang pangkalatang impormasyon, kagad na tinignan ni Jiang Li ang parting pinaka-inaalala niya, ang mga mutant ang West Mountain Base. Una si Pingpong, pagpapalakas ang klase ng kanyang abilidad, at ang codename nito ay Superman, na nagtataglay ng 10 beses ang usay sa pakikipaglaban. Sa kanyang bilis at lakas, ang kanyang grado ay nasa 5 bituin. Pinawisan ng manamig si Jiang Li. Sa isip nito, karapat dapat ka na maging kapitan ng West Mountain Base Special Forces. Ikaw ang unang nag-iwan ng marka sa pader ng aking kuta gamit lang ang kamao. Buti na lang, panglalapit ang laban ng klase siya ng mutant. Basta mapanatili ko ang sapat na distansya, kahit na malakas ang kanyang abilidad at lakas, ay wala siyang magagawa laban sa akin. Ang pangalawa ay si Pang Sun, na may codename na Fireman.
at ang abilidad nito ay maglabas ng mataas na temperatura ng apoy mula sa kanyang katawan. Natawalan si Jiang Li at sinabing ang paggising sa apoy na abilidad sa panahon ng matinding niebe ay walang kabuluhan. Ang pangatlo ay si Shen Shurong na may kudlin na ice block. May abilidad na kayang lumika ng solid na bloke ng yelo para sa labanan. Ang pangapat ay si Su Mengji, toxic beast type na abilidad at may kudlin na toxic beast. Kaya nitong magpalit anyo bilang isang higanteng halimaw na may matinding lakas at maparanid na likido. Ang panglima ay si Shi Dayong na may kudlin na higanteng yelong unggoy. Kaya nitong magpalit anyo bilang isang higanteng unggoy na yelo na nagpapalakas lalo sa kanyang physical na lakas at hindi tinatablan ng lamig. Ang pangalim ay si Sherongwa na may codename na mangkukulam. Mapandin lang ang kanyang codename. Tinatago nito ang kanyang totoong abilidad na malalim na hypnosis. Kaya niyang mag-hypnotize ng iba sa pamamagitan ng brainwaves na pwedeng umantong sa kamatayan o pagkamatay ng utak. Ang kanyang abilidad ay gumagana sa pagtingin sa kanyang mata. Gulat na gulat si Jiang Li. Hindi ba't natalo ko na sina Shi Dayong at Shen Shurong? Nagawa ba silang iligtas ni Pingpong? Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na may klasifikasyon ng mga mutant depende sa kanilang abilidad. Kaya lang sa ngayon, masyadong malawak ang klasifikasyon. Nagbase lang ang mga ito sa kanilang mga special na abilidad. Ang aking special na abilidad na may kinalaman sa space ay wala alinman sa mga kategoryang ito. Ipinrint ni Jiang Li ang mga impormasyon ng ilang mga kapitan na mutant. Sa isip ni Jiang Li, hindi naman mahina ang aming puwersa. Kahit sino man kinamimbing at Tang Liu ay may mahusay na kapasidad sa manapitang labanan. Ang aking space na abilidad ay nagbibigay ng halos hindi matitibag na depensa. Ang abilidad sa pagkontrol ng yelo at niebe ni Chanley at sa kasiliyang yun na susuporta sa loob, mukhang may pag-asa naman kami. Pinag-aralan ni Jiang Li ang mga impormasyon ng ilang beses at isinaudo nito ang klase ng abilidad ng bawat mutant para matiyak na hindi siya mabibigla kung sakaling magkaharap sila. Kung galon, sa isip ni Jiang Li, ang pinakamahalagang aspeto ay kung paano makakapasok sa base ng tahimik para mailagay ang mga pampasabog at tiyaking ligtas na makakalabas. Kailangan ba talaga namin silang labanan ng harapan? Nang makita ni Liu Karen na nakatunala sa pag-iisip si Jiang Li, nagmungkahi ito. Sa halip na mag-isip ka lang mag-isa, bakit hindi natin ito lahat pag-usapan? Kung gagawa ka ng lakbang, isasama mo rin naman sila, di ba? Baka meron silang magandang ideya na maaaring magbigay tuwa sa'yo. Sumagot si Jiang Li, tama, plano ko rin naman na gawin iyon. Kagad tinawag ni Jiang Li ang lahat ng nasa bahay at inilatag nito ang kanyang plano. May isa tayong pambihirang pagkakataon para pabagsakin ang West Mountain Base. Sa tingin ko, naiintindihan naman nating lahat na ang West Mountain Base at tayo ay hindi magkasundo. Ako ay hindi nagaanap na kaaway, pero hindi ko aayaan na buliin tayo ni inuman. Ang labanang ito ay hindi na maiiwasan, pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ang kooperasyon ng lahat. Nang marinig ng lahat ang plano ni Jiang Li, nagkaroon lang mga ito ng iba't ibang reaksyon. Tinignan ni Jiang Li si Uncle Liu at sinabing, Uncle Liu, ikaw ang pinakamatanda dito. Gusto kong marinig ang opinion mo. Tumango si Uncle Liu at sinabing, nakaranas ng malaking kawalan ng West Mountain Base dahil sa pag-atake nila sa iyong kuta, kaya imposible na ang pakikipagkasundo. Kaysa maghintay na atakihin tayo, mas mabuti nang tayo ang unang umatake. May magandang oportunidad tayo para gamitin ang kanilang armas laban sa kanila at lilika ito ng kaguluhan. At sa tingin ko, dapat natin itong samantalain. Isa pa, iniligtas ni Jiang Li ang buhay ko, kaya anuman ang desisyon niya, ay susuportahan ko si Jiang Li hanggang sa dulo.